Maging tulad ni San Barnabas, magpalakas ng loob, huwag magpahina. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, June 11, 2026 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Barnabas Apostol. May kasabihan, madaling pumuna, mahirap magpalakas ng loob. Madaling makita ang mali ng iba, madaling magreklamo, madaling manghusga. Ngunit ang tunay na leader at tunay na kasama ay marunong magbigay ng lakas ng loob sa mga taong nanghihina. Ngayon, ipinapakita sa atin ng simbahan si San Barnabas, isang taong kilala hindi dahil sa kanyang mga himala, kundi sa kanyang kakayahang magpalakas ng loob ng iba. Sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 11, verses 21 to 26, and chapter 13, verses 1 to 3, ang ibig sabihin ng pangalang Barnabas ay anak ng pagpapalakas ng loob, son of encouragement. Nang pagdududahan ng marami si Saul na naging San Pablo, si Barnabas ang naniniwala sa kanya at nagbigay ng pagkakataon. Nakita niya ang potensyal ni Pablo kahit hindi ito nakita ng iba. Mga kapatid, sa buhay, sundalo o sa serbisyo, napakahalaga ng isang Barnabas. May mga sundalong pagod sa misyon, may problema sa pamilya, nalulungkot dahil malayo sa mahal sa buhay, o nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Minsan, hindi nila kailangan ng sermon. Ang kailangan nila ay isang kasamahang magsasabing, kaya mo yan kapatid, kasama mo ako, huwag kang susuko, may plano pa ang Diyos para sa iyo. Ang isang salita ng pag-asa ay maaaring makapagbigay ng bagong lakas sa isang taong gusto ng sumuko. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 20 to 26, sinabi ni Jesus na hindi sapat na iwasan lamang ang mabibigat na kasalanan. Maging ang galit, masasakit na salita, at sama ng loob ay nakakasira din ng tao at ng samahan. Bilang mga sundalo, alam natin na pag may alitan sa loob ng isang unit, naaapektuhan ang buong misyon. Kapag may tampuhan o hidwaan sa pagitan ng magkakasama, humihina ang pagkakaisa. Kaya sinabi ni Jesus, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Ang tunay na matapang ay hindi lamang marunong lumaban. Ang tunay na matapang ay marunong ding magpatawad at magpakumbaba. Mga kapatid, sa pagunita natin sa kapistahan ni San Barnabas, tanungin natin ang ating sarili. Kapag narinig ang pangalan ko sa aking unit, ano ang maalala nila? Ako ba ay laging nagrereklamo, laging pumupuna, o laging nagpapalakas ng loob? Sa isang hukbong matatag, kailangan ang mga sundalong may tapang. Ngunit, higit pa rito, kailangan ang mga sundalong marunong magbigay ng pag-asa, magtaguyod ng pagkakaisa, at magpalakas ng loob ng kanilang kapwa. Maging Barnabas tayo sa ating unit, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, gawin mo kaming tulad ni San Barnabas. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpalakas ng loob, magpatawad at magmahal. Tulungan mo kaming magiging mabubuting kasama at leader sa aming mga unit. Naway maging instrumento kami ng pagkakaisa, pag-asa at kapayapaan saan man kami italaga. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Bernabe, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.